Welcome, 6-B Video Edition. Ang Gloria o kaluwalhatian ng Diyos, Earth, Universe ay bahaghari. Bago natin ituloy ang 6-B Video Edition, review muna tayo sa ating 6th Video Edition and 6-A Video Edition. 6th Video Edition. Ang Diyos, Earth, Universe ay pumapatay at bumubuhay. A Video Edition. Ang Diyos na malaking bato, Earth, Universe, at tahanang dako natin ay siyang Diyos na pumapatay at bumubuhay. Ituloy na po natin ang 6-B Video Edition. Ang kaluwalhatian ng Diyos, Earth, Universe ay bahaghari o rainbow. Exodus 16:7. At sa kinaumagahan ay inyong nang makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon, sapagkat kanyang naririnig ang inyong mga pag-upasala laban sa Panginoon. At ano kami na inyo kaming inuupasala. Exodus 16:10. At nangyari, pagsalita ni Aaron sa buong kapisanan ng mga anak na Israel, na sila'y tumingin sa dakong ilang, at narito, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa ulap. Exodus 24:16. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nananahan sa ibabaw ng bundok ng Sinai, at tinakpan ng ulap na 6 na araw, at sa ikapitong araw ay tinawag niya si Moises sa gitna ng ulap, at ang anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon ay pares ng apoy na manunupok sa ibabaw ng paluktok ng bundok, sa harap ng mga mata ng mga anak na Israel. Unang Samuel 4.22. At kanyang sinabi, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahiwalay sa Israel, sapagkat ang kaba ng Diyos ay kinuha. Awit 19:1. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Isaiah 35:2. Namumulaklak ng sagana at magagalak ng kagalakan at awitan ang kaluwalhatian ng Libano, ay mapaparoon ang karilagan ng Carmel at ng Saron. Kanilang makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang karilagan ng ating Diyos. Ezekiel 8:4. At narito, ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay nandoon, gaya ng anyo na aking nakita sa kapatagan. Ezekiel 9:3. At ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay umilanglang mula sa kirubin na kinapapatungan hanggang sa pituan ng bahay, at kanyang tinawag ang lalaki na kapanamit ng kayong lino na may tintiro ng manunulat sa kanyang tagiliran. Ezekiel 10:19. At itinaas ng mga kirubin ang kanilang mga pakpak at nangapaitaas mula sa lupa sa aking paningin, nang sila'y magsilabas, at ang mga gulong ay sa siping nila, at sila'y nagsitayo sa pintuan ng pintuang daang silangan ng bahay ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay nasa itaas nila. Unang Samuel 6:5. Kaya't kayo gagawa ng mga larawan ng inyong mga bukod, at mga larawan ng inyong mga daga na sumiran ang lupain, at inyong bibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos ng Israel, baka sakaling kanyang gaanan ang kanyang kamay sa inyo at sa inyong mga Diyos at sa inyong lupain. Pangalawang Paralipomeno 5:14. Nanupat ang mga saserdote ay hindi mga katayo na makapangasiwa dahil sa ulap, sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Diyos. Ezekiel 43:2. At narito, ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay nanggaling sa dakong silanganan, at ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at ang lupa ay nagningning sa kanyang kaluwalhatian. Juan 11:40. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Di ba sinabi ko sa iyo
na kung ikaw ay sasampalataya ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Mga taga-Roma 1:23, at pinalitan nila ng kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira na isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at mga ibon at mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Mga taga-Roma 3:23, sapagkat ang lahat na nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga taga-Roma 5:2, sa pamamagitan din naman niya ay nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, na dyan ay lagi tayo na naggalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Unang Korinto 11:7, sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo, palibhas sa larawan siya at kaluwalhatian ng Diyos, ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Pangalawang Korinto 4:6, yamang ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Pahayag 15:8, at napuno ng usok ang sanktuaryo mula sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan, at sinuman ay hindi nakapasok sa sanktuaryo hanggang matapos ang 7 salot ng 7 anghel. Pahayag 21:11, na may kaluwalhatian ng Diyos, ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato na gaya ng batong haspe na malinaw na gaya ng salamin. Pahayag 21:23, at ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya, sapagkat nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang ilaw doon ay kordero, at ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito, at ang mga hari sa lupa ay magdadala ng kanilang mga kayamanan sa loob niyaon. Pangalawang Korinto 3:18, datapwa tayong lahat na walang talokbong ang mukha na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nagbabago tayo sa gayon ding kalarawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon ng mga espiritu. Ezekiel 1:28, kung paano ang anyo ng bahaghari na nasa alapap sa kaarawan ng ulan, gayon ang anyo ng kinang sa palibot. Ito ang kaluwalhatian, ang anyo ng Panginoon, at nang aking makita, ako'y nasubasob at aking narinig ang kanyang tinig na sasalita. Pahayag 4:3, at ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardio, at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. Kung ating susuriin mabuti ang tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos na bahaghari o nasa langit, na nabibihisan ng isang alapa, na kailanman daw ay wala nakakita sa Diyos, ay tunay po araw nagpapalihi sa atin sa katotohanan. Ito po ang mga Bible teachings ng mga dayuhan, na kung saan ay
tinuturo nila na hindi daw kailanman nakita ang Diyos. Taliwas naman po sa mga nakasulat sa banal na kasulatan na nakita na po ng mga propeta at mga apostoles ang kaluwalhatian ng Diyos. At ang kaluwalhatian mismo ng Diyos na malaking bato na earth and universe na siyang pumapatay at bumubuhay sa atin ay nakita po talaga sa pamamagitan ng rainbow o bahaghari. At rainbow po ang kanyang kaluwalhatian at ito po ang kaluwalhatian ng Diyos na Diyos ng ating mga ninuno na matagal na po natin kinalimutan dahil nga po sa virus na turo ng mga dayuhan. Kung ating susundin po ang mga katuruan ng mga dayuhan, talagang impyerno po ang ating kahihinatnan dahil nga po sa patuloy nating pagre-reject ng kalikasan ay talagang mangyayari po itong maglala pa po itong global warming and climate change na siyang papatay po sa ating lahat sa pamamagitan ng mga apoy. Sa sobrang init po na dala ng global warming ay dyan na po natin ang papatutunayan na ang impyerno po ay makatotohanan. Kaya pasalamat lang po tayo dahil meron po tayong God-given President Rodrigo Roa Duterte na siya nananawagan ngayon sa buong mundo na talagang atin pong tulungan ang inang kalikasan upang ang climate change po ay mabawasan o mawala at upang tayo po ay makapamuhay ng maayos at sa malaparaisong mundo na ating ginagalawan na siyang ating nag-iisang tahanan na walang iba po kundi ang earth and universe dahil nga po sabi sa awit 90 verse 1 ang tahanang dako natin ay ang mismong Diyos na ating pinaniniwalaan at walang iba po ang tahanang dako natin ay ang ating mahal na mundo na universo na siyang totoong katawan ni Jesus na siyang naging tinapay, na siyang naging daan, na siyang maging katotohanan na siyang bumubuhay sa ating lahat. Inaanyayahan ko po kayo na inyo pong abangan ang isa pa nating video edition. Walang iba po kundi itong 6-C video edition na mas marami pa pong katotohanan doon ang ating ilalantad upang mapatotohanan po sa inyo na walang mali at walang pagkukulang ang Diyos ng ating mga ninuno na walang iba kundi itong totoong katawan ni Jesus na nasusulat po sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 na walang iba po kundi itong malaking bato na hirang mahalaga na itinatuwa po ng marami.